Ngayong araw nga mga boss, uwi tayo ng probinsya. Medyo naging busy tayo nitong mga nakaraang buwan sa mga corporate shoot, mga shoot ng vlogs, at mga events na ating work sa Manila. So ngayong long weekend, uwi tayo ng probinsya at sasabay na rin natin ng bakasyon nga mag-check oil tayo dito sa ating Aerox version 2. So tara mga boss. At dahil medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-change oil, so subukan natin itong Motul, itong Hi-Tech 100. So try natin yan. Tapos syempre itong gear oil ng K-Works at itong additives natin. So yan, mag-change oil tayo. So dahil nga medyo busy tayo nitong mga nakarang buwan sa mga shoot, medyo hindi natin na-change oil agad to. Umabot na to ng almost 3,000 eh. So yan, 3,000 yan mga boss. Sa iba mga boss na hindi gumagamit ng additives, hindi advisable yung 3,000 odo. So ako naman, dahil nga gumagamit ako lagi ng additives, okay lang yan. Sa mga bago pa lang mag-DIY, ang sukat nito mga boss ay 17mm. Ito ay yung dun sa main drain plug ng engine natin. So counterclockwise lang to mga boss lagi ang pagluluwag. Kasi ito medyo delikado to pag nasiraan kayo dito. Ang mali ang pihit. So yan, kita nyo naman. So ako mga boss, iniintay ko lang yan totally ma-drain hanggang wala nang tumutulo. Sa mga newbies boss, malalaman nyo kung ilang ml ang engine oil dito sa dipstick. So kita nyo nakalagay 900 ml ang requirement sa ating Aerox version 2. So yan, para hindi kayo malito. 12mm naman ang socket size nitong sa gear oil natin mga boss, sa drain plug. So counterclockwise pa rin yan mga boss. So ingatan nyo lang din mga boss, marami dito nababalian ng tornilyo pag mali ang pihit. Ito yung tinanggal nating oil. Pansin nyo naman mga boss, hindi pa siya ganun kasunog o kaitim sa 3,000 odo. Dahil nga may additives tayong hinahalo dito pag nag-change oil tayo. So itong ating pipe, yung elbow, medyo kinakalawang. Babaklasin na rin natin to para malinis. So may pangalis tayo ng kalawang. Itong decreaser na to. So nasa video ko naman to nung mga nakarang upload. So matatanggal nga kahit paano yung kalawang. Dahil kinakalawang nga itong ating tambucho, ini-sprayan ko to ng D-Ras para hindi mahirap tanggalin yung nut tornilyo. So pansin nyo ninyo mga boss, yung power tools natin. Size 12 to mga boss dito sa nut nung sa tambucho. Hindi na siya masyadong mahirap tanggalin dahil nga na-spare na natin siya ng D-Ras. So madali lang siyang baklasin.
Size 40 naman mga boss dito sa 3 tornilyo dito sa side ng tambucho. So gagamitan lang din natin ng power tools. Ito palang 3 tornilyo sa tambucho, hindi pare-pares ang sukat. So dalawang maiksi at saka isang mahaba. Yung dalawang maiksi dito sa baba at yung mahaba ay sa taas. So para hindi kayo magkamali mga boss. Ayan. Sa radiator cover natin mga boss, size 8 ito, letter T natin. Size 14 pa rin mga boss para dito sa swing arm. Sa shock natin, tatanggalin natin to gamit ang Allen. So stainless yan. Maganda rin to mga boss, investment. So maraming sukat yan. Inco brand. Spray lang din tayo mga boss dito para madaling tanggalin tong nut, para matanggal tong swing arm. Luwagan nyo din pala yung mga boss tong brake sa likod para madaling baklasin yung gulong para hindi siya nakaipit. Size 24 naman dito mga boss para matanggal na tong sa gulong o sa swing arm. So ako pag nagbabaklas ito mga boss, sipa-sipa lang. Pero pwede naman kayong gumamit ng power tools. Pero ako kasi parang malawagan lang siya. Konting sipa. Nabaklas na natin yung gulong. Pansin nyo mga boss, ang daming kalawang yan sa loob. Lilinisin lang natin yan. So baklasin na rin natin itong drum brake natin. Ang brand nga pala ito mga boss ay Illic. So pansin nyo, dumi na niya. Mga dust ng brake pad. So lilinisin natin yan mamaya. Dahil nabusan tayo ng CVT cleaner, ito munang Kobe.
carb cleaner ang gagamitin natin. Naubos kasi itong ating CVT cleaner. So medyo matapang kasi itong carb cleaner ng Kobe. So ingat-ingat lang sa pag-spray. Masakit sa kamay ito eh. So ingatan nyo din matalsikan yung mags nyo nito or yung pintura nung sa gulong nyo. Kasi talagang matatanggal ang pintura. Sobrang tapang yan. So spray lang tayo. Ako mga boss, pinupunasan ko lang to para matanggal yung mga dust ng brake pad. So pansin nyo, napakadumi. Yung iba binabasa to ng tubig or yung panlinis. Ako kasi hindi. Napansin ko kasi pag nababasa siya ng tubig, lalo siyang kinakalawang. Kaya ako punas lang hanggat maaari para maiwasan natin magkalawang yung loob ng mugs or yung para dun sa drum brake nga. So yan mga boss, kita nyo malinis na. At dahil nabaklas na natin itong kulihang gulong, ililinisin na rin natin itong engine sa likod dahil puro putik yan, pansin niyo mga boss. So lilinisin na rin natin yan. Ayan, medyo nalinis na natin. Kahit paano natanggal yung mga putik-putik na matagal na. So malinis na rin to para sa ating drum brake. Para dito sa ating drum brake, yan yung spring. So baliktaran yan. Hindi kayo malilito dyan sa pagbabalik. So kabit na natin. Bago ko din ibalik to mga boss, nilalagyan ko to ng grasa. So ito high temp grease ng top 1. So ayan, nilalagyan ko yan para hindi siya mag-stack up.
balik na natin tong drain bolt nitong sa gear oil. So ako mga boss, hand tight lang to kasi nga mahirap maputulan yan mga boss. So ang inilalagay nating gear oil dito ay K-Works. So mga boss, sa mga bago, kung ilang ml to, makikita nyo yan dito sa side ng cover, nakasulat 100 ml. So 100 ml lang ang nilalagay na gear oil dyan. So sakto lang talaga. So ito naman sa K-Works 100 ml, saktong sakto. So tara, salin na natin mga boss. Linis lang mga boss bago ibalik tong cap cover sa gear oil natin. So ito nga pala mga boss, check nyo din yung rubber kung walang mga punit-punit or bitak-bitak. So pag may sira, palitan nyo na para hindi kayo matagasan or mapasukan yung gear oil ng mga putik-putik lalo tag-ulan. So hand tight lang din ako dito mga boss. Ganito yung pagbabalik niyan mga boss. Babalik na natin yung drain cover nitong engine. So clockwise na ang paghihigpit nito mga boss. So ingat-ingat lang din sa paghihigpit nito mga boss. Testing na natin tong Motul Hi-Tech 100. So subukan natin to kasama tong ating additives. So ang inilalagay lang natin dito ay 800 ml dahil nga 900 to, 800 dun sa engine oil tapos 100 sa additives. Linisin din ang dipstick bago ibalik. Ako hand tight lang dito mga boss. So tara, linisin natin tong kinakalawang nating tambucho gamit on degreaser. Ayan, kahit paano natanggal yung mga kalawang. So babalik na natin to.
check na rin natin tong radiator fan kung marumi, pero dahil hindi nga tayo nakakapag ride masyado, yan, malinis pa rin siya. So pupunas-punasan na lang din natin to. So bago natin paandarin mga boss, on muna natin para ma-reset yung odo nung sa oil para mag back to zero. So madali lang naman to mga boss. Hold lang dyan sa menu, yan, na nakalagay dun sa oil. Pansin nyo naman nagbiblink yan eh. So pagka blink nyan, hold lang kayo siguro 3 to 5 seconds. Mapapansin nyo, magbaback to zero yan. So yan, pansin nyo, back to zero na siya. So okay na yan, pwede na natin i-start. Binaklas na rin natin itong mga flarings mga boss para malinis itong sa loob. Papakita ko rin pala itong sa nasunog na din pala itong sa ating magneto papuntang ECU. So pinapalitan natin to sa speed up garage. Baklasin na rin natin tong air filter cover. Check natin tong ating high flow na air filter ng JBT. So tansya ko naman malinis pa to eh. So ayan, hindi naman siya masyadong madumi dahil nga hindi tayo nakakapag-ride lagi. So ayan, pues punasan lang din natin yung dumi, tsaka babrasin natin. So ayan, pansin nyo, hindi naman siya masyadong malikabok. Na rin natin ating CVT kung madumi. So baklas na rin tayo dito. Ayan, wala naman siyang masyadong dumi. Pansin nyo, malinis. Dahil nga wala tayong ride masyado. Lagi lang ito nakapark. So, brush lang din natin itong mga gilid-gilid. Babalik na lang din natin yung cover.
okay pa naman tong ating belt, masikip pa. So pag pagbabalik nitong crank cover mga boss, lagyan nyo lang din ng grease yung pinaka sa gilid, at saka ingatan nyo tong pinaka bilog na to. So kalimitan to hindi na ibabalik pero hindi ko alam kung anong purpose niyan. So yan, balik na natin mga boss. So ito mga boss, punasan nyo lang, lagyan nyo lang ng grease para hindi umiingay. So, ito mga boss, balik na natin lahat ng flaring na binaklas natin dahil nalinis na natin tong loob ng makina. Ito yung rivet, plastic rivet na luma. So ako mga boss, pinalitan ko to ng bago kasi ito maluag na. So umorder ako sa Shopee. So pansin nyo to, mas maganda to, mas mahigpit yung lock nya. So yan, kung gusto nyo palitan, order lang kayo sa Shopee. Kalimitan kasi natatanggal yan, katagalan. At ayan nga mga boss, natapos na natin. At kung may bala kayong mag-DIY mga boss, maganda mag-invest kayo sa ganitong tools. Mura lang naman ito. Ito, Inco. Itong impact socket na to. Set na ang bilhin nyo dahil magagamit nyo lahat yan. Ito ding allen na portable. Itong mga allen din na star. So, ayan. Extra, pati itong T na socket. So 8, 10 at saka number 12 yan. So kasama tong sa impact wrench. So kasama na rin tong Y. So kung magdi-DIY kayo, napakahalaga nito. Pati itong power tools. So yan mga boss,
Happy DIY mga boss. Yon mga boss, natapos na natin ang ating pag-change oil dito sa ating Aerox. So testing na natin. Maraming salamat mga boss sa pagtapos sa video. Like, share, and subscribe mga boss. Ride safe!